Huwag kang madali sa paglabas ng masamang salita, sapagkat bawat salitang lumalabas sa iyong bibig ay mananagot ka sa harapan ng Diyos. Mateo 12 verse 36. Ang Biblia ay malinaw na nagbabala na ang bawat salita na ating binibitiwan ay may kapalit na responsibilidad. Ganito rin ang nangyari kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na sa kanyang mga matapang pahayag laban sa administrasyon at PNP ay tila bumalik sa kanya ng higit pa sa inaasahan niya. Ang mga tirada ni Mayor Baste na may kasamang mga pagbabanta ay nagdudulot ng malaking gulat sa kontrobersiya sa publiko. Ngunit sa kabila ng kanyang mga akusasyon at galit, ang kanyang mga salita ay bumalik sa kanya na parang isang tabak na mas matalim kaysa sa inaasahan. Sa kanyang pag-aakala na siya ang may hawak ng kapangyarihan, natagpuan niya ang kanyang sarili na nasa gitna ng isang malaking alitan. Isang labanan na hindi lang tungkol sa politika, kundi pati na rin sa kredibilidad at integridad ng isang pinuno. Halika, ating pag-usapan ang patungkol sa kontrobersiya na kinakaharap ngayon ni Mayor Baste at ano ang binabanggit ng Biblia patungkol sa bagay na ito. Manifesto ito na ang ating mundo ay puno ng kawalan ng katiyakan, takot at mga gabing walang tulog. Marami sa atin ang nagtatanong kung anong naghihintay sa hinaharap. Ang pag-aalala dahil hindi alam ang darating ay tunay na nakakapanghina. Nararamdaman ko rin ang parehong takot, ang mga gabing hindi mapakali, na sana'y makita ko lang ang mangyayari sa hinaharap. Pero paano kung kaya mo? Ang The Great Controversy ay hindi lamang isang basta aklat, ito isang teleskopyo na nagbibigay sa iyo ng kaalaman tungkol sa mga propesiya ng Biblia. Ang halagang $799 ay isang maliit na puhunan para sa isang aklat na kayang baguhin ang iyong buhay magpakailanman. Huwag hayaang iligaw ka ni Satanas at ang iyong pamilya sa maling landas. Tiyakin ang iyong hinaharap, hanapin ang kapayapaan at hayaang akayin ka ng Diyos patungo sa langit. Umorder na ng iyong kopya bago pa ito maubos. Tayo'y magpatuloy, kaibigan. Ayon sa isang resolusyon ng Davao City, si Patay ang pinili ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, habang si Marantan ay hindi man lang kasama sa maikling listahan na ipiniresenta sa kanya. Ika pa sa Rappler, naniniwala ka ba na may isang pulis na nagsilbi bilang hepe ng Davao City Police sa loob lamang ng 4 na oras? Siya ay si Police Colonel Lito Patay, isang drug war cop, at siya mismo ang pinili ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte para pamunuan ang lokal na pulisya sa teritoryo ng mga Duterte. Noong Hulyo 16, sinabi ng lokal na pamahalaan ng Davao City na nag-file ng resolution si Davao City Councilor Luna Acosta na humihingi ng paliwanag ukol sa pagtalaga ng 3 hepe ng Davao City Police sa loob lamang ng 24 hours. Kabilang dito si Patay. Kasama sa mga humihingi ng paliwanag ay sina Davao Region Police Chief Police Brigadier General Nicolas Torre III at kasalukuyang Davao City Police Chief Police Colonel Hansel Marantan. Ang nakaka-interes tungkol sa pahayag ng lokal na pamahalaan ng Davao City sa resolusyon ay ang pag-amin na si Baste mismo ang pumili kay Patay. Bakit kaya? Inihayag ni Acosta na si Patay ang pinili ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, habang si Marantan ay hindi man lang kasama sa maikling listahan na ipirepresenta sa kanya. Sa mga nakaraang buwan, may 4 kasi na opisyal ng pulisya na nagsilbing hepe ng Davao City Police. Pagkatapos may talaga si dating Quezon City Police Top Cop Torre bilang hepe ng Davao Regional Police. Inutos niya ang isang malaking pagbabago sa Davao Police na humantong sa pagtatalaga kay Patay, na pinalitan si Police Colonel Rolindo Sagilon. Si Patay ay opisyal na nanungkulan ng bandang alas 8 ng umaga noong Hulyo 10, ngunit pagkatapos lamang ng 4 na oras at 38 na minuto, inutos na siya ay palitan. Si Police Colonel Sherwin Butil ang napiling kapalit niya. Gayunpaman, sa parehong araw, pinalitan si Butil ni Marantan. Ang mabilis na pagpapalit ng mga hepe ng Davao City Police ay maaaring isa sa mga palatandaan ng lumalalang alitan sa pagitan ng mga Duterte at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Ang Davao City ay ang baluarte ng mga Duterte at bilang alkalde, may kapangyarihang administratibo si Baste sa lokal na pulisya. Ang pagpapalit ng hepe ay maaaring indikasyon kung paano gustong ipakita ng gobyerno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanilang lakas sa teritoryo ng mga Duterte. Sapagkat tila baga nagkakaroon ng problema sa Davao City, isa na rito ang pag-aakusa na bakit hanggang ngayon ay hindi pa nahuhuli ang kanilang kaibigan na si Pastor Apollo Kibuloy na nasa Davao din. Si Patay ay isang pinagkakatiwalaang pulis ng mga Duterte dahil siya ay isang Davao boy, isang terminong ginagamit para sa mga pulis na mula o malapit sa Davao City. Isa siya sa mga kilalang drug war cops noong kasagsagan ng drug war ni Duterte. Siya ang hepe noong 2016 ng Quezon City Police Station 6, batasan na itinuturing na pinakamapanira dahil sa mataas na bilang ng mga pagpatay na kaugnay ng drug war. Samantala, si Marantan ay medyo namayagpag sa ilalim ng administrasyon ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dati siyang namuno sa PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Metro Manila at siya ang nasa pwesto ng ipatupad ng pulisya ang mga warrant laban sa mga tumatakas na mababatas, katulad na lamang ni Arnolfo Teves Jr., ang dating mambabatas, ang sinasabing utak sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo noong 2023. Lalo na ngayon na ang gobyerno ng ating Pangulo ay kumikilos upang arestuhin ang isa pang fugitive na walang iba kundi si Pastor Apollo Kibuloy. Nangangailangan ang kasalukuyang administrasyon ng mga pagkakatiwalaang pulis na tunay na aresto kay Kibuloy. Pagkatapos ng lahat, ang preacher na nahaharap sa mga kaso ng trafficking kasama na ang sexual at child abuse ay taga Davao City rin at isang pinagkakatiwalaang kaalyado ng mga Duterte. Tumanggi naman si Police Regional Director Brigadier General Nicolas Torre III na patulan ang mga pahayag ni Mayor Sebastian Baste Duterte na nagbanta na sasampalin siya dahil sa reshuffling ng pulisya na ikinagalit ng alkalde na itinuturing niyang paglalapastangan sa kanyang otoridad. Hindi siya karapat dapat na sagutin. Hindi ko alam kung ano ang kanyang iniisip nang sinabi niya iyon. Ako isang professional na pulis, pero linawin ko lang, ang pagbabanta sa isang tao ay isang bagay. Ang aktual na paggawa nito ay isang ganap na magkaibang bagay, sinabi ni Torre sa Newsline nang tanungin tungkol sa kanyang reaksyon. Nagsimula ang alitan na ito sa isang episode ng lokal na programang Basa Dabawenyo kung saan pumutok si Mayor Duterte laban kay Torre gamit ang mga salitang mura ng paulit-ulit sa loob lamang ng 5 minutong tirada. Ang kanyang galit ay nakatuon sa kamakailang reshuffling ng mga opisyal sa loob ng Davao City Police Office. Nararamdaman niyang nilapastangan ang kanyang otoridad at pamumuno bilang alkalde ng lungsod. Ang reshuffling ay kinasasangkutan ng pag-alis ng mga pulis, kabilang ang pagpapalit ng kanyang piniling DCP o direktor na si Colonel Hansel Marantan, isang desisyon na ginawa ng hierarchy ng Philippine National Police. Ang mga pahayag ng alkalde ay nagdulot ng halo-halong reaksyon sa social media, habang marami sa mga taga-suporta ni Duterte ang pumuri sa kanyang masidhing pagtatanggol sa lokal na pamahalaan. Ang iba naman ay binatikos ang kanyang kakulangan ng profesionalismo. Binibigyang diin ang mga halal na opisyal ay dapat magpakita ng magandang halimbawa para sa kanilang mga nasasakupan. Isang netizen ang nagsabing, "Nasaan ang iyong profesionalismo? Kapag sinasabing ikaw ay isang lingkod bayan, huwag kumilos na parang Diyos. Ang Pilipinas ay hindi sa iyo." Meron pang nagsabing isa, "Ang dapat gawin ng mayor ay harapin ang mga tunay na responsable sa sitwasyon." Isang miyembro ng civil society na piniling hindi magpakilala ang nagkomento, "Hindi ko alam kung saan nagmula ang galit ng alkalde, pero hindi naaangkop ang kanyang pahayag. Ipinakita ng kanyang ama ang sapat na patunay upang tumayo sa kanyang mga salita. Si Rodi ay naglalakad ayon sa kanyang sinasabi." Ang pagbanggit na ito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagbibigay diin sa komplikadong pamumuno sa pamilyang Duterte, na marami ang umaasang ang parehong katapatan at katatagan ay makikita kay Baste, habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan at hierarchy ng pulisya. Ang insidente ay nagpapakita ng mga hamon na kinakaharap ng mga lider sa pagpapanatili ng profesionalismo habang nagnanavigate sa mga komplikasyon ng kapangyarihan at otoridad sa rehiyon.
Patuloy ang tirada ni Davao City Mayor Sebastian Duterte laban kay Davao Region Police Director Brigadier General Nicolas Torre III, at sa pagkakataong ito ay tinawag pa niya ang general na isang profesional na sinungaling. Sa kanyang programang Basta Davaoenyo, tumugon si Duterte sa pahayag ni Torre na hindi niya papatulan ang sinabi ng alkalde dahil siya ay isang profesional na pulis. Nauna nang nagpanta si Duterte na sasampalin si Torre, ngunit binaliwala lang ito ng general. Sadyang profesional kang sinungaling, sabi ni Duterte, na labis na nagalit dahil sa reshuffling na ginawa sa Davao City Police nang hindi siya kinonsulta. Ikaw ay naglagay sa panganib ng isang lungsod na may humigit kumulang 2 milyong tao. Ano ang inaasahan mong magiging reaksyon ko sa administrative movement na ginawa mo dito sa Davao nang hindi man lang warranted at walang konsultasyon? Tanong ng alkalde. Sinabi ni Duterte na kung tunay na profesional si Torre, dapat ibinigay ng general ang theoretical na framework para sa reorganization ng pulis na hinihingi niya. Kung ikaw ay profesional, una ay sumagot ka. Ang hinihingi ko sa iyo, isang theoretical na framework, dahil may conclusion ka na, pinangatwiran mo ang galaw sa Davao City Police, dagdag pa ni Duterte. Hinamon din ni Duterte si Torre na magpresenta ng comparative analysis at case study na maaari magpatunay sa reshuffle ng pulisya. Kung ikaw ay profesional, sagutin mo ko. Kung hindi, manahimik ka, sabi ni Duterte. Itinanggi rin ng alkalde ang pahayag ni Torre na ang mga ulat ng Davao City Police ay pinalitan upang ipakita na mababa ang crime rate sa lungsod. Sinabi ni Duterte na ang kasalukuyang estado ng kapayapaan at kaayusan sa lungsod ay bunga ng kolektibong pagsisikap ng mga residente at lokal na opisyal. Hindi nila maaring tungisan ang imahe ng lungsod dahil alam nating hindi tayo nagpepeke ng sitwasyon. Matagal na nating pinaghihirapan ito, dagdag pa niya. Ngunit kamakailan, hinamon ni Davao Region Police Director Brigadier General Nicolas Torre III si Davao City Mayor Sebastian Duterte na maghain ng kasong perjury laban sa kanya kung mapapatunay ng alkalde na nagsisinungaling siya. Ginawa ni Torres ang hamon matapos tawagin siya ni Duterte na isang profesional na sinungaling dahil sa pahayag na ang mga ulat ng Davao City Police ay pinalitan upang ipakita na mababa ang crime rate sa lungsod. Sinabi ni Torre, kung naniniwala si Duterte na siya ay sinungaling, dapat magsampa ang alkalde ng kaso laban sa kanya sa korte dahil ang pagsisinungaling sa opisyal na bagay ay maaaring magdulot ng krimen ng perjury. Kung nagsisinungaling ako sa isang opisyal na bagay, iyon ay perjury at maaaring isampa sa korte. Pwede siyang maghain ng kaso laban sa akin dahil iyon ay isang kriminal na kasalanan. Maaari pa nga niyang tanungin ang kanyang ama, sinabi ni Torre, na tumutukoy kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na isang abogado at dating piskal. Ang ipinakita ko lang ay mga katotohanan. Alam mo, ang isa pang tawag sa pamamahalang publiko ay politika. Hindi ito maaring hiwalay. Nangyari lang na siya ay isang politiko. Baka kailangan lang niyang kumbinsihin ang kanyang mga nasasakupan na kailangan niyang gawin ang dapat niyang gawin. Pero hanggat ako ay nag-aalala, ginagawa ko lang ang aking trabaho, sabi pa ni Torre. Ginawa niya ang mga pahayag sa gilid ng isang pagdinig sa Senado tungkol sa pag-alis ng 75 security escorts ni Vice Presidente Sara Duterte kahapon. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, tinanong ng committee chair na si Senator Ronald De La Rosa ang di umano'y labis na puwersa sa ginamit ng pulisya sa isang raid sa property ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Dapat sanang maghain ng warat ang pulisya laban sa tagapagtatag ng simbahan na si Apollo Kibuloy. At dahil dito, tila baga makikita natin na tila naiipit si Basti Duterte sa kanyang mga pahayag. At totoo kaya na ipinagtatanggol nila si Pastor Apollo Kibuloy na dahil ayaw nila mapalitan ang hepe ng pulis ng Davao ay dahil ipinagtatanggol nila si Kibuloy? Ano sa tingin nyo kaibigan ang patungkol sa content na ito? I-comment mo naman sa baba upang malaman ko rin ang iyong kuro-kuro. Ang bawat salitang walang kabuluhan na sinasabi ng mga tao ay pananagutan nila sa araw ng paghukom. Mateo 12 verse 36. Ang talatang ito ay isang matinding paalala sa atin na bawat salita na ating binibitiwan ay may bigat na pananagutan. Sa gitna ng mga kontrobersiya at galit na binigkas ni Mayor Basti Duterte laban sa PNP at administrasyon,
makikita natin ang kapangyarihan at panganib ng mga salitang hindi pinag-isipan. Sa ating pagninilay, naway maging mas maingat tayo sa ating mga sinasabi, lalo na sa mga pagkakataong tayo ay nagagalit o nasasaktan. Ang mga salita ay maaaring magdala ng kapayapaan o kaguluhan, kaya't piliin natin ang mga salitang magbubunga ng kapayapaan at pagkakasundo. Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, kami po'y lumalapit sa inyo na may pagpapakumbaba. Ipinapanalangin po namin ang bawat kaibigan na nanonood ng content na ito. Patuloy niyo po silang alagaan at bigyan ng kapayapaan, na maghari nawa ang kapayapaan ng aming Panginoong Jesucristo sa kanilang puso at isipan. Tulungan mo po silang maging maingat sa bawat salitang kanilang binibigkas. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng kapayapaan ng pananalita. Nawa po'y maging refleksyon na pagkukunan namin ng aral ang content na ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging mahinahon parati sa aming pananalita, na magbibigay ng motivation sa aming kapwa at may pakita ang pag-ibig ng aming Panginoon Jesucristo. Tulungan po, Panginoon, ng aming bayan, gabayan, si Mayor Baste Duterte, ang kanyang pamilya, maging ang pamumuno ng aming Pangulo na magkaroon nawa ng pagkakaisa laban sa mga masasamang umiiral sa aming bansa. Bigyan niyo po sila ng inyong pong banal na espiritu upang sila ay magkaroon ng tunay pag-ibig sa aming bansa at makita ang paglago ng aming pong bansa patungo sa inyong pong kagustuhan. Salamat po, Panginoong Diyos, sa inyong pong pag-iingat sa amin. Salamat po, Panginoong Diyos, sa aming Panginoon Jesucristo na siya'y nabayubay sa krus upang kami po ay may pag-asa ng buhay na walang hanggan. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.